Tahimik ang umaga sa Taal Lake. Kumikinang ang tubig sa ilalim ng araw. Parang walang bahid ng kasalanan. Pero sa ilalim ng lawa, may mga kaluluwa nga bang di na nakauwi. Agosto 20, nang pasukin ng armadong grupo ang bahay ni John Lasco sa San Pablo, Laguna, isang master agent ng sabungan. Dinukot at isinakay sa SUV at hindi na siya muling nakita. Kasabay ni John ay may 30 mahigit pang sabungeros ang nai-report na nawawala at pinaghahanap ng mga kamag-anak. Walang nakuhang footage sa kanilang pagkakawala na para bang isang gabi ay hindi na lamang sila nakauwi. Sa paglipas ng 3 taong pagkakawala, lumantad ang isang saksi. Ipinakita niya ang kopya sa loob ng van. Ang huling beses na siya'y namataan. Kinuhanan siya ng video habang siya'y nakapiring, nakagapos at puno ng takot habang inuulan ng mga katanungan. Maiksi lamang ang kuha pero ikiniit ng saksi na ang van ay tungo sa liblib ng Taal. May kabayaran daw na 500,000 piso kada biktima. Kaya ganun na lamang silang dukutin at isakay sa van papuntang palaisdaan sa Taal. Sa loob ng palaisdaan na sinasabing pagmamay-ari ng isang otoridad. Ang mga biktima na pinaghinalaang ng daya sa Sabong ay nakapiring na nakagapos ang mga kamay at may tie wire sa leeg habang may dahan-dahang humihigpit sa kanilang pagkakasakal. Killing Me Softly, ang binansagang kagimbal-gimbal na proseso ng pagpapatahimik sa mga sabungeros ayon kay alias Totoy. Pagkatapos, ang mga sabungeros kabilang si John, piniringan, itinali. Ang mga katawan ay tinanggalan ng dugo, tinalian ng buhangin bilang pabigat at saka inilubog sa Taal Lake upang tuluyang hindi matagpuan. Pagkatapos ng mga sinumpaang salaysay ni Totoy, agad tumungo ang kapulisan sa Taal para magsagawa ng diving inspection. Isang sako ang lumutang. Sa loob, mga itim na pira-pirasong buto. Sabi ng iba, baka lang daw kalansay ng mga hayop galing sa kalapit na babuyan. Pero hindi. May isang lalaking lumantad sa publiko at ang sabi niya, ang mga nawawalang sabungero, nandoon, wanitinapon at inilubog. Hindi lamang isa, hindi rin 2, 100. Dati silang laman ng sabungan at ngayon ay nilalaman na lamang ng sako. Sa kabila ng mga akusasyon sa Taal, may isa pang lumutang na witness patungkol sa mga salvage bones na ayon kay Totoy ay posibleng maiuugnay sa mga sabungeros. Hindi bababa sa 3 kalansay ng tao ang nahukay sa isang pampublikong sementeryo sa Batangas. Ayon sa supultero, 3 o 4 na taon na ang nakalipas nang inutusan siyang ilibing ang mga bangkay na hindi niya kilala. Sinabi raw sa kanya na ang mga katawang ito ay mga biktima ng salvage. At habang inililibing niya ang mga ito sa pinakagilid ng sementeryo, binabantayan daw siya di umano ng mga armadong pulis at ilang sibilyan. Nang muling nahukay ngayong taon, agad isinailalim sa forensic analysis at DNA testing upang matukoy kung sila ba ay kabilang sa 34 na sabungero na nawawala. Wala pa ring patunay ang mga akusasyon ito, kaya patuloy pa rin ang pagkalap ng impormasyon ng mga pulis. Sangkot daw ang mga makapangyarihang may pera, may pasugalan at may mga koneksyong pulis. Habang tumatagal ang investigasyon ng forensic team sa lawa, mas dumarami ang tanong kaysa sagot. Totoo man o hindi, patuloy pa rin ang scuba divers at forensic team sa pagtagpi-tagpi ng mga sinumpaang salaysay patungkol sa ilalim ng Taal.